Kayo pwede mo pakunahan ng ating panalangin? Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, at Ama namin. Sumasalala sa galing ng galing mo, mawala sa amin ang kariyan mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ng makain sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Gaya ng patawad namin sa mga nagkasala sa amin. At huwag mo kami maidulot sa suso, at kaya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Okay, bago kayo umupo, pakiayos muna ang inyong mga upuan at pakipulot ang mga basura na nakikita niyo sa paligid. Okay, maraming salamat. Maaari na kayo umupo. Okay. Bago ang lahat, pakilala muna namin ang aming sarili. Ako nga pala si Guro Surina. At ako nga pala si Bini. At ako naman si Bini. At kami ang inyong guro sa hapon na ito. Ngayon, maaari bang malaman kung sino ang lumibas sa klase sa hapon na ito? Si Sean, at sino pa? Si Earl ay excuse, okay. Sean, okay, bigyan nyo yung sarili ng tatlong palakpak for being here. Okay, so, ngayon, may nihanda akong mga tuntunin para sa ating klase. So, may tatlong tuntunin ako sa klase. So, una, ano nakikita niyo sa larawan? Kaya nga, tama. Kaya nga, ang larawan na ito ay nagsisimpulon na makinig. So, makinig kayo kapag ang guro nyo o ang kaklase nyo ay nagsasalita sa harapan. Pangalawa naman, ano nakikita niyo sa harapan? Kamay. Tama. Ito ay, ang larawan na ito ay nagsisimpulon na itaas ang inyong kamay. Kapag gusto nyo sumagot o may katanungan kayo. At para naman sa mga estudyante, makikilaw sa klase ko, ay may makukuha ng timpala. Ayun, pangatlo naman ay, ano nakikita niyo sa larawan na ito? Puso. Tama. Ito ay kamay, lukis, puso. So, ang larawan na ito ay nagsisimbolo na pag-respeto. So, gusto ko, gagawin niyo ang iyong mga ang bawat isa sa klase ng may kabaitan at pag-alam, lalo na sa inyong mga guro. Okay? So, ngayon, alam niyo ba ang kantang kung ako ay kung ikaw ay masaya mga bata? Paano ay dito naman? Alam niyo ba ang so since hindi lahat sa inyo ay pamilya sa kanta, ako muna ang kakanta at sasayo nito at pagkatapos ay gagawin natin itong lahat. Okay? So, ako muna. Kung ikaw ay masaya, tumawa ka, ha ha ha. Kung ikaw ay masaya, tumawa ka, ha ha ha. Kung ikaw ay masaya, buhay mo ay sisigla. Kung ikaw ay masaya, tumawa ka, ha ha ha. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, buhay mo ay sisigla. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, pumadya ka. Kung ikaw ay masaya, pumadya ka. Kung ikaw ay masaya, buhay mo ay sisigla. Kung ikaw ay masaya, pumadya ka. Kung ikaw ay masaya, gawin lahat. Ha ha ha. Kung ikaw ay masaya, gawin lahat. Ha ha ha. Kung ikaw ay masaya, buhay mo ay sisigla. Kung ikaw ay masaya, gawin lahat. Ha ha ha. Okay, nakuha niyo ba mga bata? Opo. Okay, handa na ba kayo? Opo. Ngayon, inaanyahan ko kayong lahat na kumanta at sumayaw. So, tayo ang lahat. Tayo ang lahat. Okay. So lahat, sabay-sabay. 1, 2, 3, go!
ikaw ay masaya, pumadya ka. Kung ikaw ay masaya, pumadya ka. Kung ikaw ay masaya, buhay mo ay sisigla. Kung ikaw ay masaya, pumadya ka. Kung ikaw ay masaya, gawin lahat. Ha ha ha! Kung ikaw ay masaya, gawin lahat. Ha ha ha! Kung ikaw ay masaya, buhay mo ay sisigla. Kung ikaw ay masaya, gawin lahat. Ha ha ha! Okay, amari na kayong muko. So, kumusta? Nabubuhayan na ba yung mga katawan at isipan? Okay, magaling kung sa ganon. Ngayon, may handa akong maikling kwento. So, ngunit hindi pa ito tapos. Kaya ang gagawin nyo ay mag-isip kayo ng isang bang na isusunod kayo, idudugtong nyo sa bawat paklang hanggang makamit nyo ang resolution ng kwento. So, mga bata, pakibasa. Isang araw, habang naglalakad sa kanan ng lumaan ng Quiapo si Annalyn, ay nabugot siya ni Walter. So, ano kaya ang susunod na mangyari o ano kaya maaari idudugtong natin sa kwentong ito? Yes, Hazel? Namatay Joe na hospital si Annalyn. Na-hospital si Annalyn? Ano ba? Yes, Julia. Tinulungan siya ni Walter at nilapit sa hospital. Hindi pinabayaan. Magaling. Ano ba? Dahil si Annalyn na-accidente siya ay nasugatan. Dahil si Annalyn ay naisugit naman din. Ano na ba? Ito naman. Oh, yan lang. Okay. So, bigyan ninyo si Hazel, si Yaon at si Julia ng magaling clap. So, gagawin ko muna. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Magaling, magaling, magaling. So, lahat. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Magaling, magaling, magaling. So, ngayon, sino-sino ang mga tauhan sa kwento? Okay, si Amilady. Si Annalyn, si Walter. Okay, very good. Si Annalyn at si Walter. So, ano naman, saan naman naganap ang kwento? Yes, David. Quiapo. Simbahan ng Quiapo. Simbahan ng Quiapo. Galing. Ngayon, batay sa gawain, paano isinalaysay ang pangyayari na ganap sa kwento? So, batay sa gawain, paano isinalaysay ang pangyayari na ganap sa kwento? Yes, Doris? One picture of sinabitan ng Oh, okay. Very good. So, bigyan natin si Melody, si Tapit at si Joris ng I love you clap. So, gagawin ko muna. 1, 2, 3. 1, 2, 3. I love you. Kaya sabay-sabay. 1, 2, 3. 1, 2, 3. I love you. Okay. So, ngayon, kaugnay ng inyong sagot, ngayong hapon, tatalakayin natin ang mga tekstong naratibo. Ngunit, bago tayo magpatuloy, babasahin ko muna ang mga layunin natin sa aralin nito. So, una, natutukoy niyo ang kahulugan at elemento ng tekstong naratibo. Pangalawa, napapahalagahan ang mga elemento ng isang kwento o tekstong naratibo. Pangatlo naman, nakabuo ng kayak na pangungusap sa pagpapahayag ng reaksyon sa tauhan at taguan. Okay. So, ngayon, pabalik tayo sa ating aralin. So, ano nga ba ang tekstong naratibo? So, ang tekstong naratibo ay pasasalaysay o pagkukwento ng isang pangyayari ng isang tao o mga tauhan na nangyayari sa isang lugar at
panahon o sa isang tagpuan ng may maayos na pagkakasunod-sunod mula simula hanggang katapusan. Ngayon, may mga katangian ang tekstong naratibo. So, una, ito ay may iba't ibang pananaw o punto de vista o sa Ingles ay point of view. So, dito makikita natin ang unang panauhan, ikalawang panauhan, at ikatlong panauhan. So, sa unang panauhan, ito ay isa sa mga tauhan na nagsasalaysay ng mga bagay na kanyang nararanasan, naaalala, o naririnig. So, sa simple terms, ito ay tumutukoy sa taong nagsasalita. So, kaya ginagamitan ito ng mga panghalip na ako, atin, kami, kita, ko, natin, at namin. So, sa halimbawa nito ay ako ay namamalingke kahapon. So, ang pangalan na ginagamit natin ay ako. So, ako ang ginagamit natin dahil ito ay tumutukoy sa taong nagsasalita. Kaya, sino pa ang makapagbibigay ng halimbawa? Sa mga halimbawa ng mga panghalit na ginagamit sa unang panauhan. Yes, ano rin? Siya. Bigyan niya ng pangungusap. Siya ay mabait na bata. Siya ay mabait na bata. So, ang ginagamit natin na panghalit ay siya. So, pangalawa naman ay sa ikalawang panauhan naman ay ito ay mismo lang kinakausap nagsusulat ng ang nagtauhan na kanyang naglagalaw ng sa kwento. So, in simple terms, tumutukoy ito sa taong kinakausap ng nagsasalita. So, ang pangalan na ginagamit nito ay siya, ikaw, iyo, inyo, mo, at ninyo. So, ang halimbawa nito ay ikaw ang pag-asa ng bayan. So, ang panghalip na ginagamit natin ito ay ikaw. So, dahil ito ay tumutukoy sa nagsasalita, ito ay tumutukoy sa kausap ng salita. Okay. Very good. So, sino pa ang makapagbibigay ng halimbawa? Yes, Robeda. Ikaw ay maganda. Maraming salamat. So, ang ginagamit natin na pangalit ay Ikaw. Ano pa? Ikaw ang aking mahal. Yes. Jessa? Malo? Pakitayo, Jessa? Ang mga pangalit na ginagamit ng ikalawang panauhan ay ikaw, iyo, inyo, mo, at ninyo. So, ikaw at ako ay matagal ng mga pangalit lamang ng ikalawang panauhan. So, ikaw. So, ano pa? Ito, iyo, bigyan mo ng pangungusap. Iyo na ang lahat ng kayamanan na ito. So, ang pangalit na ginagamit doon ay iyo. Magaling. So, bigyan natin si Annalise, si Sumalo, at si Robeda ng magaling club. Ayaw, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Magaling. So, sa ikatlong panauhan naman ay ito ay sinalaysay ng isang taong walang relasyon ng tauhan. So, sa madaling salita, ito ay tumutukoy sa taong pinag-uusapan. Kaya ginagamitan ito ng kanila, niya, nila, at sila. So,
sa halimbawang ang halimbawa nito ay sila ang dapat ninyong tularan. So ang halip doon ay sila. So sino pa ang makapagbibigay ng halimbawa? Yes. Sila ang kumuha sa aking tinapay. Sila ang gumawa na sa aking tinapay. Saan ang pangalit? Sila. Sila. Yes. Sila ay nanalo sa paligsahan. Sila ay nanalo sa pagsahan. Ang pangalit ay sila. Magaling. Sino pa? Yes, Hazel. Sila ang pag-asa ng bayan. Sila ang pag-asa ng bayan. Magaling. Dali. Sa kanya lang umasa sa Sa kanya lang umasa ang kanyang pamilya. So ano ang pangalit doon? Kanya. Magaling. JC? Siya ay maganda. Siya. Siya ay maganda. Anong pangalit na ginagamit mo doon? Siya. Siya. Magaling. Siya ba ang dahilan? Tama ba? Ngayon naman ay dumako tayo sa may paraan ng pagpapahayag ng dialogo sa loobin o damdamin. Ang una nito, uri is ang direkta o tuwirang pagpapahayag. Ang direkta o tuwirang pagpapahayag is ang tauhan ay direkta na nagsasaad ng kanyang ideya sa loobin o damdamin. While ang di direkta o di tuwirang pagpapahayag naman is ang dalawang pahayag ang nagsasalaysay ng sa iniisip or sinasabi ng tauhan. Ang ikatlong katangian ng tekstong naratibo is ang mga elemento. Ang unang elemento is ang tauhan. Ang tauhan, ano nga ba ang tauhan? Karakter. Karakter na Magaling. Tama ang sinabi ni Doris na ang tauhan, ito ang gumaganap sa isang kwento. So, may karaniwang tauhan sa mga akda. May apat. So, ang una is pangunahing tauhan o mas kilala bilang Bida. bida. So, ang bida ay dito umiikot ang pangyayari sa kwento mula simula hanggang wakas. At ang katunggali tauhan naman is mas kilala bilang kontra bida. Ito ang makalaban sa pangunahing tauhan. Ang pangatlo is ang kasamang tauhan. Ang kasamang tauhan is ang kasama ng tauhan. Ang last is ang may agda. So ito ang pangunahing tauhan ay laging magkasama sa may agda sa pagkukuhaan ng agda. So ngayon naman ay may dalawang uri ng tauhan. Ang tauhang bilog at ang tauhang lapad. Ang tauhang bilog or round character sa Ingles, ito ay nagbabago ang karakter sa loob ng kanang kwento. While ang tauhang lapad is hindi nagbabago ang katauhan mula simula hanggang wakas. So, ang ikalawang elemento is ang tagpuan at panahon. So, meron na kayong ideya kung ano ang tagpuan? Tama, ang tagpuan ay lugar kung saan magaganap ang pangyayari. While ang panahon, yes, tama, ang panahon ay kung kailan naganap ang isang pangyayari. Maaari itong oras, taon, at petsa. Ngayon naman ay ang ikatlo, which is ang banghay. So, ang banghay ay may 5 parte. Ang una is ang panimula. So, sa simula, dito kung saan at paano nagsimula ang kwento. While ang pataas na action is ang mga tauhan ay nananali ang pagtatagpo ng mga tauhan sa kwento. While ang kasukdulan naman is dito na
pagkasunod-sunod ng pangyayari. So may tatlong parte ang anachrony. Ang analepsis. So ang analepsis o sa Ingles is flashback. So ito ang pangyayaring nangyari na sa nakalipas or nakaraan. So prolepsis naman is sa Ingles is flash forward. So ito ang mga pangyayaring magaganap pa lang sa hinaharap. Ang ellipsis naman is ito ang mga bunga o patlang na sa pagkasunod-sunod ng mga pangyayari. Dumako naman tayo sa panghuli. Dumako naman tayo sa ika-apat na katangian ng tekstong naratibo. So ito ang paksa. So alam niyo ba mga bata kung ano ang ibig sabihin ng paksa? Yes, title. So ang ibig sabihin ng paksa, ito ang sentral ng idea kung saan umiikot ang mga pangyayari sa tekstong naratibo. Kung saan natin nakikita sa isang kwento o ang tema kung saan ito nangyayari. So may mga katanungan ba mga bata? Nauunawaan niyo ba ang aming diskusyon ngayon? Okay, at kung ngayon, kung wala kayong mga katanungan, ako ay may tanong sa inyo. So, ano nga ba ang ibig sabihin ng tekstong naratibo? Uulitin ko, ano nga ba ang ibig sabihin ng tekstong naratibo? Yes? Julia? Ang tekstong naratibo ay isang uri ng kasalaysay na nagkukwento ng mga pangyayari kaganapan sa society. Kaya ang tekstong naratibo, ito ay nagsasalaysay ng mga pangyayari sa kwento. At bakit mahalaga ang pagkasunod-sunod ng pangyayari sa isang kwento o sa tekstong naratibo? Upang di ba rin alamin? Upang maunawaan ang tagapakinig o tagabasa. Okay, magaling. Ito ay mahalaga upang madaling maunawaan sa mga mambabasa at hindi sila malito. At ano naman ang tungkulin ng pangunahing tauhan sa isang kwento? Uulitin ko, ano naman ang tungkulin sa pangunahing tauhan sa isang kwento? Yes? Yes, ha? Nakikita ko ang mga mantay kumisina. Ang pinuli ng tawag ng Israel ay nagbibigay impormasyon sa mga babasa. Okay. Ang unang, yes? May dagdag ka pa, Maxine? Yes, Maxine. Magaling! Ang tungkulin ng pangunahing tauhan sa kwento, siya ang bida o gumaganap sa isang kwento at sinasabi na pangunahing tauhan. At paano naman nakakatulong ang mga elementong banghay sa pagbuo ng kwento? Yes? Adonis? Paano nakatutulong ang mga elementong banghay sa pagbuo ng makabuluhang kwento? Ito yung bibigay struktura sa kwento mula sa simula, gitna at wakas at nagbibigay ito ng nakalapan ng makabuluhan na naratibo. Okay, magaling. Ito ay nagbibigay struktura sa kwento simula una, gitna, hanggang wakas. At nagbibigay rin ito ng mga aral. At paano naman nagkaroon ang tema sa isang kwento na sa mga tauhan, tagpuan at banghay? Again, ulitin ko mga bata, paano nagkaroon ang tema ng isang kwento sa mga tauhan, tagpuan at banghay? Yes? Jessie? Ang tema naman ay nagbibigay ng direksyon sa mga pangyayari kaya naayon dito na tauhan at buhay. Okay, magaling. May dadagdag ka ba, Annalyn? Okay, so, nagkakaroon ito ng tema dahil sa
Jessa Yaon, Annalie, Elsie, Maxine, Adonis, and Jessie. Alam niyo ba kung paano gawin ang magaling lang? Okay, sabayan niyo ako. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Magaling, magaling, magaling. At ngayon, papapakin ko ang buong klase sa 4 na pangkat. So ito ang unang pangkat, pangalawang pangkat, hanggang kay Shalom. Ikaw ang pangalawang pangkat. Pangatlong pangkat, simula kay Princess hanggang kay Angel. At ang pang-apat na pangkat ay simula kay Jean at wakas ni Melody. So, bago kayo pumunta sa inyong mga grupo, bibigyan ko kayo ng tig-isang kopya at mga materyales para at ang itong kopya ay pinamagatang alamat ng tinya. Ang gagawin nyo ay susuriin nyo. So, ang unang pangkat, ang susuriin nyo ay ang mga tauhan sa kwento. Ang pangalawang pangkat ay ang tagpuan sa kwento. At ang pangatlong pangkat naman ay ang banghay sa kwento. At ang pang-apat na pangkat ay ang paksa ng kwento. May mga katanungan ba? May mga katanungan ba, mga bata? At bibigyan ko kayo ng 10 minuto para sa pagsuri ng isang kwento kung ano ang kung ano ang tauhan, tagpuan, banghay at taksa. At pagkatapos ng 10 minuto, bawat grupo ay pipili ng isang magre-representa at babasa ng iyong mga naisuri sa kwento. Okay, naiintindihan niyo ba, mga bata? Okay. Bago kayo pumunta sa iyong mga grupo, kapag sinabi kong isa, kayo ay tatayo. Kapag sinabi kong dalawa, kayo ay pumunta sa iyong grupo at magbilog ng pagpuma ng bilog na circle. At ang purma na bilog, at pag sinabi kong tatlo, kayo naman ay uubo. Naunawaan niyo ba? Yes, Elsie. Okay, very good. So, isa. Kapag sinabi ko isa, kayo ay tatayo. Dalawa. Okay, dalawa. Okay, tatlo. Okay, pwede na kayo umupo, mga bata. Daniela? May tatanong ka ba? Junie, at ready na lang
Go. Ayun, sige, rabi-rabi. Ga. At ngayon, natatapos ang 10 minuto. So, kapagkat, sino mag-representa sa inyo? Ang nasa namin gawin ay suriin ang mga tauhan sa kwentong pinamaganda kalaman ng pinya. Mga tauhan, sina Aling Rosa, ang ina ni Pinang, at si Pinang, ang anak ni Aling Rosa. Okay, magaling. Ang tauhan sa kwentong alamat ng pinya, si Aling Rosa, na ang ina, at si Pinang na ang anak. At sa ikalawang pangkat, saan ang tagpuan sa kwento ng alamat ng pinya? So narito ang tagpuan sa kwento, alamat ng pinya. Una, sa layaw na kung saan nakatira ang mag-ina. Pangalawa ay sa bahay. At ang pangatlo ay sa Okay, magaling. So, ang tagpuan ay sa layaw, bahay at bakuran ng kanilang bahay. At ang ikatlong pangkat, ito ang bahay ng alamat ng pinya. Sila nating bahay tayo sa silbing buo ang pagkakasunod-sunod ng pangyari sa isang kwento. Una ay ang pagkakasip ni Aling Rosa. Pangalawa ay pagiging tamad ni Pinang at naging pagtatanong sa ina. Pangatlo ay pagkagalit ni Aling Rosa at pagkusbong ng halaman na naging pinya. Pangapat, ang wakas ang pagkawala ni Pinang at pagkusbong ng halaman na naging pinya. Yun ang kwento kung paano nabuo ang pinya. magaling. So, at doon naman tayo sa ikaapat na pangkat, ang paksa. Ang paksa ng alamat ng pinya ay tungkol sa katamaran at pagiging pasaway ng isang bata. Yes, ang pangyayari doon ay ang katamaran at pagiging pasaway ng isang bata o ni Pinang, kaya siya ay nagiging pinya. At ngayon naman, pakipasa ang inyong mga materyales as well as ang iyong mga one-fourth. Nakalagay ang iyong pangalan. Pangalan. Yes. Utang pangalan. Yay. Ano na sa name Ngayon, maaari na kayong bumalik sa iyong wastong mga upuan. Kapag sinabi kong isa, kayo ay tatayo. Kapag sinabi kong dalawa, kayo ay pumunta sa iyong mga wastong upuan. At kapag sinabi kong tatlo, kayo ay yes, magsiupo. Isa! Dalawa! Okay, pakiayos ang iyong mga upuan. At tatlo. At ngayon naman, may ibibigay ako sa inyong mga papel na nakalagay ang kung saan ito ay inyong sasagutan. Yeah. Yes, go ahead. Marvin, bigyan mo nga ako ng isa. Marvin, bigyan mo nga ako ng isa. Okay mga bata, natapos nyo na ba itong nasagutan? Oo! Kung sa gayon, pakipasa sa harap. Juris.
Ang inyong mga nagkakaralin, Panoto, pumili ng isang uri ng Kristong naratibo at gumawa ng isang halimbawa nito. Isulat ito sa isang bond paper. Gawin ito ng hindi lalagpas sa isang daang or na salita or 100 words. Ito makakuha kayo ng 50 minutes. At ipapasa na ito sa susunod nating pagkikita. Okay, so, babalikan naman natin ang ating layunin kung na-achieve nyo ba ito. So, una, natutukoy nyo ba ang kahulugan at elemento ng Kristong naratibo? Opo. Pangalawa, napapahalagahan nyo ba ang mga elemento ng isang kwento o tekstong naratibo? Opo. Pangatlo naman, nakabuo ba kayo ng payak na pangungusap sa pagpapahayag ng reaksyon sa tauhan at kaguhan?